Ngayong araw ay lalagyan ng napakalaking mirror yung condo namin. Tara mga mare, samahan niyo kami. So, ito na nga mga mare yung mirror na ikakabit sa wall namin. By the way mga mare, 2 piraso na kasing laki po nito yung in-order namin. Kinailangan talaga kasing hatiin sa 2 yung mirror na ikakabit dito sa wall namin kasi hindi siya magkakasya dun sa elevator. At ayan mga mare, tingnan nyo naman kung gaano kalinaw at kung gaano ka high quality yung mirror. At tingnan nyo din mga mare kung gaano kakapal yung mirror. Mas makapal pa sa mukha ko. So, dito pala mga mare ay tinatanggal ni kuya yung outlet para hindi ito maging sagabal sa pagdikit nila ng mirror dito sa wall. At since hindi naman kabisado si kuya sa pagtanggal ng outlet, ayan, to the rescue naman yung aking asawa. By the way mga mare, hindi po electrician yung asawa ko noon. Construction worker po siya noon at natutunan lang daw niya itong mga electrical work sa kanyang mga kasama. Yan din talaga siguro yung mapapala ng taong mapagmasid at hindi nahihiyang magtanong, no? Pag curious ka talagang tao at gusto mong madagdagan pa yung skills mo, ay matututo ka talaga. At dito mga mare ay pinuputol ni kuya yung mirror. Hindi ko alam mga mare bakit niya pinuputol or siguro mali lang yung sukat or hindi nagkasya yung mirror sa wall. At dito nga mga mare ay nilalagyan na ni kuya ng adhesive foam yung likod ng mirror. Ang sabi niya sa amin mga mare, sa sobrang dikit nitong adhesive foam, hindi na talaga matatanggal yung mirror sa wall. At kailangan gibain yung mirror para matanggal siya sa wall. At dito nga mga mare ay nag-order na rin kami ng Jollibee para pang lunch nila. At dito nga mga mare nagka-problema si kuya sa sealant kanya kasi hindi na gumagana. At eto naman yung asawa ko to the rescue agad kasi meron siyang sealant gun. Buti na lang din talaga at kumpleto sa tools itong asawa ko. Sa mga oras na to mga mare ay nilalagyan na ni kuya ng no more nails yung likod ng mirror namin para mas matindi yung pagkadikit ng mirror sa wall. At ayan nga kaming mag-asawa mga mare, nood lang kami ng nood dito. Gusto naming manood mga mare para kapag sa susunod na magkakabit kami ng mirror sa wall ay alam na namin yung mga gagamitin namin nang hindi gumagamit ng screw or nails. At eto na nga mga mare, dahan-dahan nilang kinabit yung mirror sa wall. By the way mga mare, itong area pala na nilalagyan namin ng mirror is yung dining area namin. Naisipan ko mga mare na lagyan dito ng malaking mirror dahil nagbibigay ito ng ilusyon na maging malaki yung space. Paano ba naman kasi mga mare, sobrang liit lang talaga ng space kapag condo. Kaya't advice ko sa inyo na merong maliliit na space katulad nito, lagyan nyo ng malaking mirror at magugulat na lang talaga kayo sa resulta. O ha, gumana na naman yung pagiging interior designer natin. Charot. At ayan mga mare, natapos na nilang ikabit yung isang mirror. At since mag-aalas 12 na rin, ayan pinakain muna namin sila at itutuloy na lang nila yung trabaho nila mamaya. Nakatayo nga lang silang kumain dito mga mare kasi wala pa talaga kaming gamit at wala pang upuan. At tingnan nyo naman tong asawa ko, tuwang-tuwa talaga siya kapag nakaharap sa kanya yung camera. At ayan, pagkatapos nilang mag-lunch mga mare, ayan dahan-dahan na nilang kinakabit yung isang mirror. At tingnan nyo naman tong si tatay mga mare, oh, kahit may edad na, patuloy pa rin nagsisikap at nagtatrabaho pa rin. Hindi rin natin masisisi si tatay kung bakit kumakayod pa rin siya sa hirap pa naman ng buhay ngayon. Kaya't saludo ako kay tatay at sa lahat ng mga tatay dyan na kahit matanda na ay nagtatrabaho pa rin. At ayan na nga mga mare, nakabit na pero napansin namin na tabingi yung pagkakabit. Nan yung mga mare, mas mababa talaga yung pangalawang mirror kaysa dun sa isang mirror. Kaya't kinailangan nilang tanggalin at ulitin ulit. Alam ko namang hindi talaga maiiwasan na maging tabingi yung pagkakabit nila ng mirror mga mare. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali, wala naman ding perfectong tao. Kasi kahit gaano ka kagaling sa trabaho, magkakamali at magkakamali ka rin talaga. Ang importante lang naman doon mga mare ay akuin natin yung pagkakamali natin at matyaga nating ayusin yun. At eto na nga mga mare, dahan-dahan na nilang ikinapit ulit. At sana this time maging okay na, hindi na maging tabingi. At dito nga mga mare, akala ko mababasag yung salamin, sa lakas pa namang pumalo ni kuya. At ayan mga mare, sa wakas, okay na at pantay na yung 2 mirror. At okay lang din naman pala mga mare na hinati yung mirror kasi hindi naman siya masyadong halata. At eto nga rin si mama mga mare, nakaupo lang at nanonood lang din. Iniisip ko nga dito mga mare, para lang kaming nagpapahinga galing sa dance rehearsal. Yun bang katulad nung sa mga artista mga mare na habang nagpa-practice silang sumayaw, ay nakatingin sila sa may malaking mirror. Naiisip niyo rin ba yung naiisip ko mga mare? Parang ganun diba? Actually mga mare, ngayon lang talaga kami nagkaroon ng ganito kalaking mirror. Nakakakita lang talaga ako ng ganito kalaking mirror mga mare sa mga malls at sa mga malalaking buildings. At naalala ko pa nga noon mga mare na sa tuwing dumadaan ako sa may ganitong malaking mirror ay humihinto talaga ako at nagsiselfie. Yun bang mapapahinto ka talaga at mananalamin saglit? Uy, aminin yung mga mare, ganun din kayo. So ayan mga mare, natapos na din silang magkabit ng mirror at dito naman mga mare, pinasukatan namin yung dito sa CR namin para sa glass partition. Sa kanila na lang din kami o-order mga mare ng
pang glass partition kasi sila yung may pinakamurang presyo compared sa ibang contractors dito. At dito mga mare, binigyan na lang din namin sila ng kaunting pang snack para na lang din maibsan yung pagod nila sa trabaho. Kaya Lord, salamat sa maraming blessings dahil nakakapag-share na rin kami ng blessings sa ibang tao. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. See you on our next video. Bye!